Maayong buntag kaninyong tanan. Welcome here sa atohang Sunday School time. O one of the most exciting lesson that you have studied is the book of Revelation. So we will continue our study there in chapter 13 sa pamanta na ito mahuman, no? So bago niya na sugod kita pinagi sa pag-awit, then we have our prayer. Brother Justin, manindo kitang tanan palihog. Aduna kita yung mga alawiton, and with our song leader, Brother Justin, he will help us sing for our congregational singing. Good morning, our friends. I'll pick up our hymnals and open to hymn number 208. Hymn number 208, Grace Greater Than Our Sin. Hymn number 208, verse 1 all together. Sing. Marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt. Yonder on Calvary's Mount outward, there where the blood of the Lamb was spilled. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Sin and despair like the sea waves cold, threaten the soul with infinite loss. Grace that is greater, yes, grace untold. Points to the refuge, the mighty cross. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. On the last verse, marvelous, infinite, much less grace, freely bestowed on all who believe. You that are longing to see His face, will you this moment receive grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Amen. Grace greater than our sin. Here we come before the Lord in prayer. Heavenly Father, oh, the Almighty, God of all wisdom, kami Ginoo nagapaubos ni among kasing-kasing na sa igang higayon ni ini ginapangayo namo ang imong kaalam. Puni kami sa imong presensya gahom, labaw na gyud sa Balaning Espiritu. Sa ilo kami, O Diyos, sa mga nabuhat na mong kalapasan, and we come and into thy
throne of grace, surrendering our pride, and fill us, O Lord, with all humility that is in Thee. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga lingkod ang tanan palihog. For our lesson, balik kita sa pag-isgot na pag-usab, no? Kani siya, kanyang sumpay sa atuhang gisadihan last Sunday, no? Kaya wa man nato tunahuman. I hope karong buntag mahuman na nato kini siya nga lesson, no? Para makabalhin na kita sa another lesson nga the more nga atuhang makatunan chapter by chapter, na padulong na kita sa chapter 13 kay babaw, the more nga inyong mahibaluan o makatunan ang mga, kung sa Tagalog pa, nagakagrabe nga ang karumal-dumal na plano o himuon sa yawa nining kalibutan. So balik kita sa chapter, hanap kita sa our study in chapter 13. So last part na ni siya, no, kay gikan sa verse number 1 to 10, pag abot sa 11 down to another verses down to 18, lahi na siya nga part. Now here we have, basahan natin pag-usab, no, ang teksto ni ini gikan sa chapter 13 verse 1 to 10. And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his head the name of blasphemy. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as like the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion. And the dragon gave him power, and his seat, and great authority. And they worship the dragon which gave power unto the beast, and they worship the beast, saying, Who is like unto the beast? Verse 4, Who is able to make war with him? And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies, and power was given unto him to continue 40 and 2 months. 40 and 2 months. Pero if you try to compute that, 40 and 2 months. 42 months. No? So that comprises a period of tribulation. And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name and his tabernacle and them that dwell in heaven. And it was given to him to make war with the saints and to overcome them. And power was given him over all kindreds and tongues and nations. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. And if any man have an ear, let him hear. And he that leadeth upon or into captivity shall go into captivity. He that killeth with sword must be killed with the sword. It is the patience and the faith of the saints. So, we already discussed katong kabahin sa Pilabok Sungay, 10 horns. No? O na po siya mga corona. No? O that speaks about nations, no? And authority, leaders, nga makig-uban, no? Makig-kuyog ba, kanang muuyon. No? Confederate. That is, speaks about power, no? Kung paano sa Antichrist kumbinsiyon ang mga world leaders to join him, no? Para mas epektibo, mas sayon. Kanabi daw, kung daghan, kung nakay ginapangita, kung daghan mo nang ita, adili rin yung makitaan. Di ba? So dako kayo ni siya nga advancement sa plano sa yawa. It's either to persecute Christians kana nga period, no? Kasi mo guna-una mo ba nga masig ma-appeal ko anak o posible pod, no? Nga ma-appeal ka anak o baka ako. Pero pangutana karon, luwas ka ba? Ha? Luwas ka na ba? Muna pangutana, kung luwas ka na ba? O kung luwas ka na ba? Kung luwas ka na,
di ka ma-appeal ni sa tribulation period. So, gani, igaligson, siguro nga, luwas ka. Amen? Siguro nga, bago pa ulang tanan, you have accepted Jesus Christ as your Savior. Kung di man ka maabtan o tribulation period, kunya dili ka pag yun luwas, mamatay ka, abtan ka kamatayon, although di ka na maatong tribulation, pero for the rest of your life, that is a tribulation, suffering, di ba? Indemnation, asa man, dito sa impyerno. No? So muna kanunay nga, giniremind kita sa pulong sa Ginoo, nga dili pa ulang tanan. No? Kung ikaw, ginulsol sa imong masala, o gidawat mo si Kristo Jesus, isip imong personal, o bugtong nga manuluwas, you are saved. Okay? You are saved. And you will be saved. Hindi ko mapila ng tribulation period. So unsa pa may pulos nga ato ning ginisgutan, so that we may aware the urgency of telling others about the simple plan of salvation. That we may also aware nga ang gahom sa yawa limitado. Bisag pag adto sa pagsupil ngadto diha sa diri sa kalibutan, kat he going to rule the earth, pero nagpabiling gihapon nga dili na iya kompleto ug dili ka na siya sama sa gahom sa Dios. So padayon kada. In our lesson, so may murag na kana bitaw ang the way it described here sa usa ka figura, no? Limang kag ang iyang lawas usama sa lawas sa kanang iring dili kanang iring nga domesticated cat nato, leopard, no? Usa sa pinaka mabangis, no? Iring sa lasang, pero ano tayo leopard diri, ano ba tayo leopard diri? Wala. Sa mga part sa Africa, sa India, ana ni leopard diha. So nasa sa lasang, no? Ug andam kanunay mo tukob, no? Andam kanunay mo patay, andam kanunay mo daot. And fit like a bear, no? Pasabot niya na kung nakay sama niya nagilagway diri kung usa sa ka kusgan, no? Nga kutob sa iyahang kanang bear manggod, kanang uso ba kita naman og bear brand. Kita ba na teddy bear, kita niyo na kanang mga stuffed toys. Pero sa tinuod, no, ang bear bangis na siya. Oh. Di na nimo maingon pa nga maanta o ma-tame, di ba? Di na nimo mahimong pet. Okay, kay nga naman by nature they can crush you, they are there to kill, no, and to destroy. So gilaraw kani siya ang bear, anybody nga mag-oppose kunya na sa kagamanan ang Antichrist, magkalaban kaniya, bungkag yun. So mouth like a lion. So ito kabaluta kung unsa maglafang ang lion, no? Ang leon ba? Kapaak na nimo, hurot ng isa nimo kapaa. Bungkag yun ang lawas. Pero ginalaraw diri nga ang iyang gahom sama ni anak, no? Ang leon, wala man na siya gipili, tanan niyang kaunon, no? So he will devour all katong gusto nga makigbisog sa iya, ha. So nga na siya ka gamhanan. So ginatawag siya nga beast, no? Kanang may tag beast, wild, no? Animal, dili na nimo hiktan nimo tod makalingkawas, no? Mga mapintas. Kung nakay hayop diha, mingon to hayop, manok, hayop mana. Kini hayop gyapon ni. Pero sila mga unsa? Mapintas, no? Mabangis. Say Bisaya sa mabangis. Isog, no? Isog nga di gini nimo ningon nga matame, mapaamo, hindi mo mapaamo. So iyan na ang iyang kinaiya. So Antichrist will accept kining kaya mo si Antichrist kanunay maguna nga ever since no, ang iyang goal is to destroy. Kay kung kaya pa niya duoton ang Ginoo, dugay na iyang andom, dumot. And he tried even before, until now. For diya gani, magpabilin nga limitado. Bisag he will going to conquer the world.
ang tanan nga mga leader will go against Christ and every Christians. But still, he cannot overcome the power of Christ. Now, with that appearance, kay part 2 na discuss naman nato itong akong gihisgot wala pala madugay. Ato lang tagaan o emphasize dire kung unsa ang iyahang tumong niini nganong nay Antikristo. So, ato kita sa iyang activities sa verse number 5 to verse number 8. Chapter 13. Ang Antikristo mugamit siya o kanabita ingon pa nga bag-o nga approach, bag-o o newfound power. Unsa man nga power? Gamiton niya ang mga tao. Of course, di man siya mogamit og tao nga ordinary, kundi mga tao nga adunay posisyon sa nasod, mga leader sa nasod, no? Usa ka nasod nga mayon natog influensyado og kusgan. Una kita Amerika, una kita Grasya, una kita Europa o China. But be that as it may, regardless kung unsa man na sila nga nasod, gamiton ka na sa sayawa aron mudugang ang iyang gahom, no? Dili tungod kay sa ulihi iyang itugutan kini mga nasod nga mong punuan o mo ang hari, dili siya gyapon. Gamiton lang niya. So that is how he going to find power over men. Kaya ngano? Naagud siya agenda. Okay. Gani karon sa kalibutan, ginagamit sa yawa ang mga tao para ipatuman ang iyang agenda. Sa may agenda sa yawa. Una, napansin ninyo, ang agenda sa yawa sukad og hangtod karon o hangtod sa moabot to destroy this book. To destroy this book. Butangan niya kini o kanang iyang sagulan, no? Mura na daghan mga version karon sa Bible, usa na sa iyang mga agenda. Di ba? Usa na sa ang tao karon sa kalibutan, most of them wala na nagatuo nga ang Biblia pulong sa Dios. Di ba? Ang tao sa kalibutan mo na usa sa mga agenda sa yawa. How about sa kaning gina-promote kining equality sa gender equality, no? Pero actually, ang ginatanaw nimo diha, it crush and it destroy nga to sa prinsipyo sa Ginoo. No? Kana day magminyo kag lalaki ug lalaki. Minyog babae. Babae minyog buaya. Babae minyog iro. Di ba? Because they said na gugma. Okay? Pero magikan sa sacredness nga gi-institute sa Ginoo, nga Ginoo mismo nag-author niya, imo nang usabon, that is not the work of God. That is the agenda of the devil. Manahin ay agenda sa devil. No? Kung lalaki ka, ang imong daw lalaki ko pero ang akong pagbati babae. Napo isay ka ng lalaki ka o babae ka. Nya mubati ka og pagigugma nga sama sa pagigugma kung lalaki higugma nimong babae, nya mo higugma pud kag lalaki, di ba? So, these are the things nga ang yawa nagahimo niya nga mga butang, di ba? Nagapadayag ngadto diha sa ning kalibutan nga iyang yung pasangkaron padaghanon o tumanon ang iyang agenda. Okay? So, miyuntag makasasala, no? Mo man ang giingon sa Ginoo dito sa Sodoma Gomora, di ba? No? Pero ang grasya sa Ginoo kanunay makit-an gihapon kaliwala niya na, no? Pero kay musupak magyud ang tawo. Di man gyud sila maginulsol, di man gyud sila magtuo sa Ginoo. That is when the time ang paghukom sa Ginoo moabot sa ilang kinabuhi, no? So we've learned all those things sa history. And the same thing that will happen diri sa kalibutan during sa tribulation period. So, ato ka lang kining si Antichrist. So, sa verse number 5 to verse number 6, wa magyoy maayo nga panghuna-una ning yawa batok sa Ginoo. They will never be friends. Okay? Kung Kristohanon ka, no? Unsay makig-alliance pakta sa yawa, no? Sa iyong mga gusto mahitabo, no?
gamiton pud ta niya. No, sa di kita kabalo, naanad kita nga to instrumento sa yawa, instrumento sa paghimo og dautan. Sige, tirada, birada diya badi. Ginagamit ka na sa yawa, di ba? Mo nang uban nga ay dili man na siya mong naghimo ang yawa man na. Pero that is simply excusing themselves, no? Sa sala ang ilang gihimo nga dili sila dili sila manubag ba? Dili willing nga manubag sila sa manubag sila sa gihimo nilang sala, no? Pasangin lang dayon ng yawa. Dapat kita anak sa Ginoo, kabuluta kung unsay mali, kung unsay tama, og di ata mo barog ngadto sa tama, no? Og atong pamatukan, ya, ang mali atong kanang kindatan na natong mali na tuwa na ta nag-uban na tas mali, di ba? So the work of Satan will always defy, supakon, dautan, di ba? Ang Dios hindi man na siya makiguyon sa Ginoo. So Antikristo will be a man, can you just imagine the Antichrist? No? Siya ang tao ang Antikristo, no? Imo man siya nga gamhanan sa yawa, taga man sa gahom sa yawa. Hulungon mo sa gahom. So, pag-abot sa panahon, lamang kag nahitaw nga mobarog nya, mo syagit, mo singgit, murag magwawali ba? No? Nasa mga panglantaw, and he will be a great dako kay maayo kayo na sa mamaba. Abilidad na sa yawa, no? Magani usay ang yawa usay personal pud siya nga mamaba nato maghunghung. Pero kani publicly ang mga tawo maminaw niya, mutuo niya kay muning Antikristo bitaw mingumpan la kadug mo lang panultihon sa katigwangan nato hangtod karon nga wa kana siya kung manulti na siya mura sa makabuhig patay. Kabalo mo na? Unsay sabot niya na? No? Duha ra man kabutang. Maayo siya manulti, no? Nga convincing or naiatek, di ba? Mga atek, no? Muna makabuhig patay. Kanang imposible yung patay makadungog, pero that is an expression nga gapoy siya manulti. So ang yawa inga na. Madungog nimo ang iyang mga pulong, madungog nimo ang iyang mga tono sa iyang mga pamulong, kunting biliban nimo. Kita na magtawa na, no? Babarugo nimo. Nya pasultihon nimo, maayo kay mosulti. No? Sa gani di ka pa ka boylo sa imong sulti, iyata nang sulti. Diba? Iyata nang istorya. No? Kining yawa seryoso biyan ni. Siyang tumong. Wa ni sagol bulatek, wa ni sagol nang atik-atik. That is why people will believe him kay nasa abilidad sama ni. Magkana Antikristo god. Asa man nakuha ni asa man nakumbinsi si Adan ug si Eva ni ana o si Eva. Di ba? Sa pangatik sa yawa. Mao siya mamaba, mao siya manulti. Kinsa man may duman ninyo nga gi-attempt sa yawa nga pamabaan. O si Kristo, di ba? Niya nadala ni si Kristo, wala. Wala. Nalagyo pa siya. Napukan siya ni Kristo. Kaya mo bisa, di niya madawag. Di na to, timanan. If we are in Christ, and you abide in Christ, you can always shun. Imo gi kanunay masaradan, imo gi kanunay matapna, imo gi kanunay mapunggan kanang sala nga gina-introduce sa yawa. Amen? Because the devil's wiles or the devil's goal is to defy God. Kung kita mo kanadto sa kaning Holocaust ba? Kanang mga istorya bahin sa katong panahon sa gera. Kita mo na. No? Tanawan niyo nang kanang the Schindler's List, the Trail of Blood na kay kuan na ba? Trail of Blood no. Kung kita na. Pero na tay storybook ana kanang written by James Carroll. Tapos kanang Holocaust katong panahon ni Hitler bitaw nga gera daga man nag-title sa story ni ana. Kasagaran diyan no mga tao, mga Hudyo ipangdakop sa mga Nazi. Ang bottom line is pila ka libo, even almost million, or more than a million, no?
ang gipamatay. No? So plano gyapon na sa yawa, no? Ang mga Hudyo nga gipang execute ni Adolf Hitler. Usay, ngayon tag sama kang Hitler kanadto, grabe na siya mamulong maayo kay musulti ba? Taong tuon niya, mga leader, mga military leader mo tuon niya. Ngay mo mahadlok niya, mangurog niya. Ang yawa, ang Antikristo, sama niya na he will manifest himself as a man and an Antichrist. Okay? Antikristo. So, pag-abot nga to sa Antikristo, ang iyang gahom, with words, ha? Iyang gahom, tama na to, convincing words, words with power. No? And he will speak blasphemies. Kung tao mo to. Karon, as you observe, ginakondisyon sa kalibutan ang hunauna kasing-kasing sa kasagaran sa mga katawan. Kanang wala nakasayod sa Bible ba o di mo to Ginoo. Naman na yung mga tao, neutral lang sila ba? Ginakondisyon sa yawa that they tend to believe that there is no God, and they tend to believe that the true existence of God wala. Pero they promote what is the work of darkness, they promote the work of the devil. They promote kanang bilang nako nakitaan ba? Nako nakitaan nga group banda na sila. They call themselves as the Disturbed. They're with sa ko impression and some other people they may say mga maayos silang tao. Kano naman mutagad sila audience nila ilang i-comfort. Okay? Labi ng kasagaran nga paminaw sa ilahang concert are those people nga fan nga to diya sa rock music ba. Kanang for them para sila soothing para sa ilaha, no? Murag maka nai-relief sa ilaha kung maka-appeal sila kay ang mga lyrics nila manggod sa ilahang mga awit. Kung gyud kanang when you are being oppressed diri sa kalibutan, and they call it the severity of darkness of this world, kanang cruelty bitaw sa kalibutan, kanang unfair nga life diri sa kalibutan, and they are there having their group, their band serve as comfort nga to sa mga tao. So they will attend and they will hear sa ilang mga songs, no? Nasa giingon to nga nasa gisultihan dito nga babae bago lang namatyan og friend na nalulong sa droga ba sa namatay. Ingon niya nga gusto niya gi-encourage siya nga abi nimo tinuod ning kalibutan puno og kangit-ngit, no? Ang kapintas kangit-ngit ning kalibutan. Then hatag sig simpatiya. Okay. But you know what? Then later ningon niya there are true darkness, and darkness in this world will destroy us, will ruin us. But there are times that darkness will bring you to light. Darkness will bring you to light. So ngayon ang deep man ko na siya nga thought, no? When he said that darkness will bring you to light, it could be like ang dark experience sa tao makarealize siya para makasubay siya ngadto diha sa tamang nga direksyon. Pwede pud na. Diba? Kung imong subayon ba, imong sabton, may mga dark experience kita pasabuti ang kanang kalisod sa kinabuhi ba. No? No, ang kalibutan wala may simpatiya nato. Diba? Wala simpatiya nato. May simpatiya gamay ra. So katurang dawat og simpatiya kato medyo naka buylo-buylo, nakaangat-angat. No? So diyan ang kalibutan. Ang nature sa kalibutan. Someday the devil will even expound and accelerate that, no? Kung ang tao karon mutuog mga rockstar, mga celebrities kay para nila murag gaan kaya lang paminaw kay nakadungog sila sa kanta, no? Sa awit nila, dumi nila. But then, mayroon nga
there are times when darkness can bring you to light. Unsa may impression niya na? Kaduha nga sa ako personal, ginarepresentar niya ang kangit-ngit, even introducing or conditioning the minds of and hearts of people. Kinsa may author of darkness day? Diba? Kinsa may naa sa kangit-ngit? So, dili kayo na na-divulge nga, yawa. Dili kayo na na-divulge. That is when even the Antichrist will publicize himself. So, karon ginakondisyon sa kalibutan, mo nang hinahinay yung ginagamit sa yawa. No? Even before kita. Nga naman kita, di ba? Ginatag mga music, rock music, no, ganay mga heavy metal music, nito nila rock music. Di ay ginaanaman na dai kag inganyo nga yes, to inflict yourself, to be a rebellious man, a rebellious child, di ba? Yan ang gina-educate ka through music. Mo pud ni karon sa kalibutan. No? Nga paminaw ang yawa, pwede day mo giyan nimo og kahayag. That is how the devil will condition the hearts and minds of people today. Gawas na ning pulong sa Ginoo. Diba? Kaya dili naman mo rely ni. They were going to live their lives on what they see and they will believe it. What they can see and they will believe it. So that is when the devil orchestrate his plan. No? Samot na gyud sa tribulation period. No? Samot na gyud sa tribulation period. So, sa verse number 7, you see the power here sa Antichrist. Musulti sa blasphemous words. Mukaryo gud siya mga istorya, mukaryo gud sila like sa news, mungitag na daghan mag hinatawag nila nga balita karon, no? Mamahayag, no, naay mga false news or fake news, no, na po news nga gipasubrahan o kulang, no, just to promote sa ilang agenda, sa ilang goal. And that is how the works of the devil will be. Pero mas grabe pag yun ang himuon sa yawa ni ana, no? Gamiton sa yawa ang mga pulong aron atakihon ang tanan nga mga butang kahit tungod sa Ginoo, mga buluhaton sa Dios. Atakihon through words. So there is kalibutan every word. No? Munang during sa tribulation period, napamangyoy muwalis pulong sa Ginoo. Napamangyoy. Then actively, ang yawa po, muwali po na siya. No? Pero in defying the words of God, the devil will defy Jesus Christ. So muna yung tanan nga paninguha sa yawa, gamiton niya aron ang kanang mga katawan ning kalibutan musandig niya, mudapig niya, and they were going to go against God. Oh. Okay? Then later he will declare himself as God. Deklaran niya ang iyang kaugalingon isip Dios. So muna ang usa sa mga himuon sa yawa. Na sa verse number 7, mao pa ni. He going to destroy. The Antichrist will destroy those who believe Jesus Christ, those who profess Jesus Christ. Ang mission niya, even now, no? Even now, daghan na mga Kristiyanon sa abroad nga gipang patay. Pastor gipatay, ang mga kasimbahanan who preaches the word of God na that Jesus Christ saves. Gipang sunog, no? Recently na ako'y balita nga nasagap sa social media nga na pastor, an African pastor or some like a black pastor gisunog o gipamatay, gisunog ang simbahan. Todo guys I think sa Korea or sa China na po'y Christian pastor nga gidetain siya for many years. Then later on nagsik siya og
asylum o freedom, pila ka years after siya gi-release niya, diretso na siya sa Amerika gibalhin. So by hook or by crook ang yawa maningkamot gyud nga to destroy even the saints of God. So ang kalibutan karon expanding, ang kalibutan karon sa world missions, no? A lot of missionaries abroad, they are expanding the ministry of the gospel all throughout. Bisa pa gani ganang nitawag nila nga closed door nga dili ma-penetrate sa gospel. Na karon, no? Na karon, but they cannot totally identify themselves as pastors or as missionary. Kaya nga naman, is either palayason sila, pahawaon sila, dakpon sila, or subject sila sa severe persecution. That is the works of the devil. No? They will be killed. So ang yawa, yang punggan, no? Kaya kabalo ang yawa nga limitado na yung time. So double time po siya sa iyang mga tumong. Sa verse number 7 also, it speaks about how he dominates nations. How he dominates nations. Siya gid ang wala labaw. Paminaw niya kay siya ang dominante. Ubos tanan niya, suguon niya, manduan niya kung sa iyang gusto himo nila kay siya man ang mag-dominate. No? So he will rule the world. Imagine. Karon, ang atong kalibutan karon, sila nga mga tuta man mo sa laing nasod, no? Ya, di ba? Madungog nyo na, dungog tuta mo laing nasod. Pero dili nga anak ka diktador o nagamando o nagakontrol ang uban ng mga leader sa ubang nasod, dili man nila mahimo ron. Okay? Nalay mga konsekwensya dahil sa ekonomiya. No? Kung unsa ang nasod nga kasagaran daghan negosyo diri sa Pilipinas, kung unsa nga nasod ang daghan investment diri sa Pilipinas, mamahimo ang Pilipinas nasa ubos, no? Nasa ubos sa kana nga nasod. Pero dili totally nga kung unsa ay gusto sa kana nga nasod o ang leader sa kana nga nasod, unsa gusto niya sa kada Pilipino, kada diri sa nasod nato. Limitado gyapon, no? Limitado gyapon. Pero ang yawa during this time, he is in control good. No? He is in control. Sabi, no? Kung for example lang, no? Kita di man ta gusto nga nay mo control na to, gusto mo? Kita sila ko remote dire kay akong program kay ato kontrolon ta mo tanan. Di ba kung say pinduton nako dire, kuman ka. Di ba? Kay control naman ka. Di ba? Bisa pag gusto ka manghihingi, di ko gusto, di ko. Pwede kayo mahimo. Kay control naman ka. Di ba? Yan na. Kung gusto ka muling ko, niya, gusto na ko patindugon ta ka, pinduton ko lang din. That is how what I trying to emphasize. How that the devil will take control diri sa kalibutan. No? Wa pa man mahitabo ron. Okay, but soon in this period, himo na sa yawa. He will dominate. Okay? Kaya kung naay mo supak, sa mahitabo, iya mong tirahon dayon, di ba? Naay mo supak. Diretso patay. Ang tao di mo to, ay imo ni ganang kita mo nang muhimo gid sila ehemplo. Di mo supak ka. Pakita na ko kung unsa ko kaseryoso sa ako ang tumong niini. Hello? Even it will cost thousands of lives. Himo na sa yawa. Para hangtod nga matumang ka, wa ka na mahimo niya. Hello? That is how he will dominate the nation. Mga pagkaon, kontrolo niya na. Recently, nakakitay problema sa atuhang fuel, di ba? Crisis. Masa may netabo. Di kaagi diha sa ginatawag nila nga Hormuz, sana, no? Ang gateway bitaw. Ang gateway diha sa between sa Middle East, Strait of Hormuz. Wagi man na mga tanker. Kung di sila muagi, nga wapay gira, barato kayong cost. So, sang sirada, i-control na ito sa
Sa ito, Syria ba ito? O Iran. Control nila. Nya, mo take sila og other road, purting mahala na kay mabayad pagod sila og taxi to sa ilang agyan. Nya, mo gamit pa sila pila na ka litro nga gasoline or fuel para sila sakayan. No? Ang oras. Sumuto na tayo crisis. Kaya di mo sila pagihon. Di mo sila kaagi. No? Mula nang hinungdan. So, sa mga hitabo, abot nagsagatos kapit ang gasolina. Diba? Ang daghan na guna-una nga, di lang mag-motor, baktas na lang, mag-bike na lang. Pero wag sa ingon nga, natangkong kita dito. Diba? Kaya na pa may gasolina yun nga abot. No? Ay, una pa'y tinulo ba? Hangtod nga, murag na normalize na ang 100 pesos nga per liter. Murag dawaton na lang nato, basta as long as padayo lang atong ginabuhi dire kay uban, nag-rely man na silang negosyo, silang lakaw, silang trabaho, silang income. Na-normalize lang ba? Nga murag hangtod nga naka-adjust na ta, pero kaning panahon mabati gyud sa tao who is in charge. Not the Iran, not the Americans, not the Russian, but the Antichrist. Yan man ang punggan. So fuel pa lang to. Can you just imagine all the economic enterprise will be controlled by the Antichrist? No? Kanang inyong internet, wa na. Kanang na kanang inyong transaction, di na mo ka basta-basta kwan. Wala na free course. Kay kontrolo naman sa yawa. Oh. Di ba? Oh. Kung gusto nimo okay ang flow muna sa kalibutan, gusto nimo okay ang flow sa business, sa imong life, sa kalibutan. So, uban ka nako imong sayawa. Mo nang gusto niya may tabo sa mga leader sa nasod. Kung gusto niyo nga komportable yung mga tao, di ama kontrolo man gud niya. Kanang mga import products tanan. Kanang bisag pag atong mga local products, control na ka po na. You see? Ang ito, lisod man na niya imo, pastor. Ano siya may lisod? Di niya na mahimo lisod, kundi sayo na nahimuon because of the power. It is going to deceive the masses. Okay? Tinibukan. Iyang limbungan. Diba? So, we are here studying the life, the types, the program, the goal of the Antichrist. Sabi, no? Pero karon wala pa Antikristo. Na tayo Antikristo karon. Ingon tag. Magandang kay Antikristo man ka. Prove it. Kung Antikristo ko. Kung may ngutang nga. Di man na tinuod si Kristo Jesus manuluwas. Antikristo na. Dili pa na sa Antikristo. Nalang siya unbelief. Kaya kung imong tanawon sa Bible, subayon nimo Antikristo ingani. The very form of the Antichrist, the very power of the Antichrist. No? Gabi ang gahom, no? So verse number 10, the point is, people will, aniyon sa tao, kung silang gitanom. So kung nagkinabuhi sila para sa yawa, then they will going to reap evil. If they reject Jesus Christ, then they're going to reap rejected by Jesus Christ. So doon ay pagpili ang tao, no? But your choice will determine someday in eternity. Gikan karon ang imong pagpili, imong desisyon, mo ilaw mo hatag og tumong kung unsa ang imong kahimtang sa moabot sa walay katapusan. Kung imong pilion si Kristo Jesus, dawaton nimo sa isipin mo personal og bugtong nga manuluwas. And God will secure you salvation, secure you heaven. And that will, di ka mag-antos ngadto diha sa damnation. Di ka mag-antos ngadto diha kung makabot ang tribulation period. So what will be your life? Kabulo ka ba kung asa ka paingon? Hello? Kabulo ka ba kung asa ka paingon? Gikan karon magabot ang kamatayon. Kung wala, gusto ka ba maluwas? Today is the day of salvation. Today is the day for you to know Jesus Christ. The accepted time. No? Ang Ginoo,
kanunay mong ginamulog sa atong kasing-kasing. Di na to, wala akong permanente. I cannot even assume nga na ako'y warrant of knowing nga ikaw safe. What if not? So, karon ng time, madungog na to kanunay ang invitation, madungog na to kanunay ang mensahe sa mayong balita o mensahe nga to sa kaluwasan sa Diyos. That no one can save you except the Lord Jesus Christ who died for you. Okay? So, di na nakutob ang atong lesson. Kanimo Dios nga balaan, salamat ng imong pulong nagapadayon og pagpadayag, pagpukaw, pag-ila sa kamatuoran ug pagdapig nga tudi sa kamataron ug pagsalikway Ginoo sa sala ug sa mga bakak nga gusto sa yawa imo. Salamat Ginoo nga imong pulong mong silbi giya namo sa pagsubay nga sa kinabuhi nga arang kinabuhi nga nahamot animo. Kini among ginampo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.